Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng ating banal na Eukaristiya, ngayong araw na ito, tanyag ang araw na ito bilang Misa Aurea. Gininto ang misa kung saan tampok ang matamis na oo ng ating mahal na ina sa ibinigay na misyon sa kanya ng Diyos bilang maging ina ng ating Panginoon. Ginintuan dahil ito ay mayaman. Ginintuan dahil ito ay isang napakahalagang elemento sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Tayo din ay naririto upang isugo ng Diyos ang mga ginto sa buhay natin, katulad sa ating mahal na ina. Ang ginto, walang iba kundi si Jesus na ating Panginoon. Upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan at humiling ng awa at patawad sa ating Panginoon. Panginoong Jesus, Ikaw ay makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ay anak ng Diyos at anak ng mahal na Birheng Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ay salitang nagkatawang tao. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin na tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagpakumbaba na sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayot at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob.
Magsitayo ang lahat. Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriela ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahuluganan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari itong gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banala ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat ng siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong kapatid. Sumigaw nga po ng salamat sa Diyos ang nakakalimang araw na ng Misa de Aguinaldo. Ayan, salamat sa Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Kahit ba ay may mga pangilan-ngilan nang nawawala sa kanilang mga upuan, pero salamat sa Diyos at patuloy tayong naririto at nararamdaman natin na tayo ay palaging tinitipon ng Panginoon.
sa pagdiriwang ng ating banal na Eucharistia. Ito pong ikalimang araw ng ating pagmimisa di Aguinaldo, tulad po ng aking nasabi kanina sa pasimula ng ating pagdiriwang, ay tanyag sa tawag na Misa Aurea. Ito po ay ipapakita naman po sa ating screens. No? Misa Aurea. Ibig sabihin ay gininto ang misa, Golden Mass. Noon pong mga unang panahon, ginagawa ang misang ito, lalo't higit ito'y malapit na sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, na ang tanging nagbibigay liwanag sa buong simbahan ay mga kandila lamang po at nakapatay ang mga ilaw ng simbahan. Gusto ho sana namin gawin ito, pero baka naman mamaya pagbukas ng ilaw ay may mga tulo na kayo ng laway sa inyong mga muka, no? Tinulugan nyo na kami. Hindi naman na ho natin siguro kailangang sabihin ginintuan dahil sa itsura pa lamang ng mga ilaw, ng altar, ng buong katedral ay gintong-ginto ang ating nasa paligid. At minarapat ko din pong ginto ang aking isuot para po sa pagdiriwang na ito. Gininto ang misa dahil narinig po natin sa araw na ito ang gininto ang mensahe ng anghel sa mahal na Birhen na siya ay magiging ina ng Diyos. At ang kanyang gininto ang pag-oo sa misyon na ito ng Panginoon. Nakaginto diin noong mga unang panahon ang mga titik ng mabuting balita. At gaya nga po, ang araw na ito ay ipinagdiriwang ng mas may mataas na paggalang at solemnidad. Misa Aurea, misang ginto, gininto ang misa. Pero ito din po, kalauna na ay lalo't higit nung dumating ang ika-18 siglo o ika-18 sentenaryo ng kasaysayan ng simbahan, tinawag din po itong Misa Aurea. Ano po ang napapansin ninyo sa Misa Aurea na sinabi natin nung una at sa Misa Aurea sa araw na ito? Ano pong napapansin ninyo sa salita? Yung misa, double S na po, no? Ang misa ho, sa salitang Latin ay pagsugo, sending forth. Sa dulo po ng pagdiriwang, hindi ho ba't sinasabi ho naming mga pari, humayo kayo. Dahil ho sa Latin na pagsasali nito, ang humayo kayo ay ite missa est. Humayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita. Misa Aurea, may isinugo, may ipinadalang ginto sa araw na ito. At ano ho ba yung ipinadalang ginto sa araw na ito? At dito ko po nais bigyang pansin ng ating pong pagninilay. Sinugo ang isang ginto sa pamamagitan ng Anghel Gabriel. Ang ginto ay ang pagpapahayag ng Anghel kay Maria na matuwa ka, Aba, Ginoong Maria. Ginto ang isinugo sa mahal na ina sa pagsasabi ng Anghel na ikaw ay pinagpala sa babaeng lahat. Ginintuan na ang mensahe nang sabihin ng anghel na huwag kang matakot, Maria, sa pagharap sa misyon na ito. Ginintuan na ang mensahe noong sabihin din ng ating ng anghel sa ating mahal na ina na ikaw ay mapupuspos ng Espiritu Santo. Sinugo ang ginto noong sinabi din ng Anghel Gabriel na ikaw ay ang magiging luklukan, ang magiging tahanan ni Jesus. Sumasa iyo ang Panginoon. Kaya naman po ang tawag din po natin sa ating mahal na ina ay Domus Aurea, bahay ginto. Makikita niyo po yan sa
isa po sa mga pintuan natin sa labas ng katedral. Ito po ay parte ng litanya ng mahal na ina na dinadasal ng marahil ng iba kada banal na Santo Rosario. Sinugo ang ginto sa kanya at siya'y naging tahanan ng ginto sa buhay na ito. Ginto ang mensahe. Ginto ang taong mensahe. Ginto ang tugon at ginto ang nanahan sa ating mahal na ina. At mga minamahal na kapatid, nais ni Jesus na bigyan din tayo ng ginto sa araw na ito. Hindi ko kayo kayang bigyan ng ginto dahil mahal ito. Pero sa araw na ito, sa araw ng Kapaskuhan, nais ng Diyos bigyan tayo ng ginto sa pamamagitan ng kasiyahan, sa karanasan ng grasya, sa karanasan na huwag tayong matakot, sa biyaya ng Espiritu Santo at sa presensya ni Jesus sa buhay na ito. Mas kinakailangan po natin na sa mga araw na ito na suguan tayo ng mga tao ng Diyos na nagdadala ng ginto sa atin ngayon. Baka po marahil marami sa atin ngayon ang nangangailangan na magsugo ng isang taong magdadala sa atin ng pagbati ng kaligayahan. Katulad ng pagbati ng ating ng Anghel Gabriel sa ating mahal na ina. Nagmimisa di Aguinaldo, nagsisimbang gabi, linggo-linggong nagsisimba, araw-araw na nagdadasal dahil nais natin ang ginintoang pagbati ng kasiyahan sa gitna ng ating pong kalungkutan, sa gitna po ng ating mga nararamdamang sakit. Kinakailangan natin ng gintong pagsugo ngayon. O marahil madami po sa atin na kinakailangan ang pagsugo ng isang ginto sa mukha ng grasya. May matinding pinagdadasal ngayong mga araw na ito. May matinding pagnanais sa araw ng Kapaskuhan. Bumagsak, pumalya, dumapa ngayong taong 2025. Ninanais ang gintong sinugo na grasya sa susunod na taon para bumangon muli at maging matapang. Marahil katulad din po ng mahal na ina, madami sa inyo ang nakakaramdam din na marahil may haharaping bagong misyon sa susunod na taon. Baka sa susunod na taon, haharapin na ang bagong bukasyon bilang mag-asawa. Sa susunod na taon, may bagong misyon na sa kanya-kanya pong mga kinikilusan, sa mga trabaho, sa eskwelahan, sa pamilya at sa pamayanan po ninyo. At hayaan po ninyong isugo sa inyo ng Diyos ngayon ang gininto ang mensahe na huwag kang matakot, harapin ang bagay na ito. At marahil madami po sa atin ang nangangailangan ng sigla, ng inspirasyon, ng kisig para harapin muli ang isang panibagong araw. Kaya sinusugo din naman ang ginintoang mensahe ng Espiritu Santo sa atin. At wag ho natin kalimutan, mga minamahal na kapatid, kung bakit ho tayo naririto ngayong mga siyam na araw na ito at bakit mayroong Adbyento. Dahil may misa aurea din po sa atin sa katauhan ng ginintoang tao na si Jesus. Mas kinakailangan ho natin si Jesus sa oras na ito. Kinakailangan natin makibaka sa lahat ng pagkakamali. Kinakailangan natin magtama sa mga panahon na kahit ang simbahan nadadawit sa mga maling mga impormasyon at balita. Mas kinakailangan natin sa mga panahong ito na sa kabila ng katiwalian,
nagtatama tayo. Oo, kailangan natin ang mga bagay na ito. Pero sa mga oras na ito, may misa aurea sa bawat Pilipino at sa bawat tao sa katauhan ni Jesus. Hindi lamang gintong regalo ang isusugo sa atin. Gintong tao sa pangako ng Diyos ang hari nawang pumanaog sa atin na araw-araw sa araw ng Pasko at kailanman sa ating buhay. Misa Aurea, mga minamahal na kapatid, ginto ang ating simbahan, maganda ang ating pagdiriwang. Pero sinusugo ng Diyos ang ginto sa atin sa araw na ito. Ang gininto ang mensahe na maging masaya nawa ho tayo, na pumanaog ang grasya sa atin, na huwag tayong matakot sa misyon, na may Espiritu Santong magbibigay ng daan, at may Jesus na darating na pangakong ginto mula sa mapagmahal natin na Ama sa langit. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria ng may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa bawat kahilingan ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, naway maging tunay na saksi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway maging tapat sa kanilang pananampalataya, bukas palad sa kanilang pagmamahal, at matatag sa kanilang hangarin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos, naway makabahagi sa kagalakan ng hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan, ating pong itaas sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan, kalakip ang mga panalangin iniaalay sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, naging tao ang iyong walang hanggang salita nang italaga ng Birheng Maria ang kanyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Matularan nawa namin ang kanyang halimbawa sa paghahanda para sa pagdating ni Jesus na iyong anak, na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Manalangin na kayo mga minamahal kong kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinampalataya ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikanan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalooban na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwaga ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin na tayo. Ama naming mapagmahala, ang mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin ngayon pong dasalin ang Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Tayo pong lahat. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikipit balikat, at kawalang pakialam, hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira.
kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin na ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod at hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwila ang kasinungalingan, ibunyaga ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria Salamina ng Katuwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod. Ipanalangin ninyo kami. Bago po ang huling pagbabasbas, nais naming ipabatid sa inyo ang aming pong taus-pusong pasasalamat muli sa pakikiisa po ninyo sa pagdiriwang natin ngayong umaga. Maligayang pagdating po sa inyo muli at maraming salamat po sa pakikiisa at sa isang taimtim na palagi ang pagsamba sa harapan ng ating Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Kasama na din po ating ipahayaga ating pasasalamat at pag-ibig sa ating mga minamahal na mga kawani, mga lingkod ng ating Manila Cathedral. Maraming salamat po sa inyong serbisyo at pagmamahala. Muli po namin kayong inaanyayahan sa darating na ika-24 ng Disyembre, ang bisperas ng araw ng Pasko. Mayroon po tayong Christmas concert na gaganapin sa ganap na ika-6 at kalahati ng gabi na pangungunahan po ng ating Manila Cathedral Choir. Susunod po ang ating Christmas Eve Mass sa ganap na ika-8 ng gabi na pangungunahan ng ating minamahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula. Sa ika-26 ng Disyembre, ang pagsasara ng ordinaryong taon ng Hubileo sa ganap na ika-5 ng hapon at ang ating pong New Year's Eve Mass sa ganap na ika-8 ng gabi. Gayon din po, para po sa mga misa natin sa December 25, araw ng Pasko, at January 1, dakilang kapistahan ng Ina ng Diyos. Ang mga misa po natin dito ay sa ganap na ika-8 at 10 ng umaga, ika-4 ng hapon at ika-6 po ng gabi. Harinawa po tayo ulit ay magkita-kita, lalo tigit po sa ating mga gampanin dito po sa ating inang simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Magsiyoko ang lahat habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos.